Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tuwirang hindi mababatid ng lahat ng anak niya. Kung gaano kay buti niya, kung gaano kahiwaga siya, sapagkat kung minsan maraming alalahanin, kagulumihanan ang bawat anak niyang ang kaisipan ay iba't iba ang numunukan. Kaya't hayagan man at tuwiran niyang binibigay ang kaparaanan sa bawat anak niyang minamahal, di lahat makadama sa tuwiran niyang pagmamahal. Kaya't halina, halina mga mahal ko, damhin ninyo ang kanyang kagalakan na sa bawat araw na ang kanyang mga anak ay nasisilayan, na tuwirang sa kanyang kaloob at kagustuhan, doon may pagnanasang tumupad at magnasang siya'y kamtin. Sumainyo ang paghahari, mapuspos kayong lubos. Sino nga ba ang nararamdaman na masakit ang kanyang nararamdaman, na makukuha pa niyang tumawa ng tumawa? Batid ito ng Ama. Nararamdaman niya ito, kaya nga maliwanag na sinasambit sa kanyang banal na salita, tarok ko at lirip ko ang bawat anak ko. Walang hindi siya nakakalirip. Walang hindi niya nalilirip na mga anak niya. Tanging siya lang ang nakakalirip sa makatwid. Ano man ang nararamdaman mo sa iyong katawan, ano man ang pinapasan mo sa iyong buhay, ano man ang kagulumihanan sa iyong kaisipan, ano man ang laman ng iyong kalooban, siya lamang ang tuwirang nakalilirip. Kaya halina kayo mga minamahal, ilagak niyong ganap na may katapatan at makatotohanan sa Kanya ang inyong buhay. At tuwirang patototohanan niya, siya'y tapat din kanino man. Buhay nga po ba ang Diyos? Mahirap unawain kung hindi pa nagaganap sa iyong buhay ang sabihin na ang Diyos mo ay tapat. Subalit kung susuriin ninyo, lahat sa inyo ay naging tapat na siya. Bago kayo isinilang, tapat niyang ibinigay sa inyong magulang ang inyong buhay. Kaya sa makatwid, mayroon ka mang kahilingan, mayroon ka mang hindi pa naikibibigay ang iyong hinihiling, tapat na siyang nagmamahal sa iyo. Kaya lamang sinusukat kanyang anak niya kung hanggang saan ang katapatan mo. Siya, paniguradong panigurado niya, tapat na tapat siya. Subalit, ikaw na anak niya kaya'y tapat sa kanya. Siya, paniguradong panigurado niya, totoong totoo siya. Subalit, ikaw kayang anak niya ay totoo sa kanya. Nawa, mga minamahal, pag nilaya ninyo ang sa akin ay tinuran. Kapag natanto ninyo sa sarili ninyo, ay nakapagsuri kayo. Kung mayroon pa kayong balumbong, ay alisin na ninyo. Kung may harang pa ang pananampalataya nyo, pagsumikapan na ninyong alisin. Kung may maskara pa, alisin na rin ito. Sapagkat tuwiran kong tinuturan, siya ang nakalilirit kanino man. Kaya kung ang kapwa mo tao ay hindi totoo sa iyo, kung ika'y totoo naman sa Ama at sa Kanya, hindi ka rin masasaktan, hindi ka mahihirapan, sapagkat ikaw na nakikipagtotoo sa kapwa mo, na nakipagtotoo sa Kanya, wala ka ng damdaming iba, kundi ang damdamin mo'y totoo na. Sapagkat wala na rin puwang na pumapasok na masama sa iyong isip kahit kanino sa kapwa mo. Kaya sino man ay napapakitunguhan mo ng totoo, napapakiharapan mo ng tapat.
at yan ang nararapat. Sapagkat ang Espiritu Santo'y banal at ang Espiritu Santo ang nakababa upang pagharian ng tao at likumin ang tapat sa Ama. Kaya nga, kung mayroon pang 70% na hindi ka nakakasuko ng 30, ibigay mo ng lahat, makikilala mo siya. Kung mayroon pang alinlangan ka sa kanyang kakayahan at kapangyarihan, alisin mo na bilang anak kanya upang mapakita niya at mapatotohanan ang kadakilaan niya na tunay siyang mahiwaga, mapagpala, at walang kawangis ang kapangyarihan. Kaya tanging posible, nagagawa niyang posible. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ganang pagkatao, kung sasambitin nito ng kapwa-tao niya, masasabing, gaano ka ba katotoo? Sino ka para sambitin ito? Subalit ganang espiritu, hindi ninyo mababatid kung hindi nyo kikilalanin ang katotohanan at katapatan na sa inyo'y binibigay. Kaya, ang tao kung nakikipagtotoo, sa pakikipagtotohanan niya, sa isip at damdamin niya, totoo na rin ang palagay niya sa Ama at sa Kristo niya. Sapagkat hindi niya magagawang makipagtotohanan kanino mang kapwa niya kung mismo sa kanyang Diyos na tinatawagan ay di totoo siya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga. Kaya kapag nangusap ang Ama, tapat. May salita na binigkas siya, may gawang kalakip siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya, humango tayo mula kay Mateo. Narinig pa ninyo na nung unay iniuutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkos ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa. Kung nangangako kayo, huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit. Saksi ko ang trono ng Diyos. Sapagkat kailanman ay hindi nyo may panunumpa ang trono ng Diyos. Saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihing mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo'y hindi mo mapapanamuli o mapapaputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang sinumang sumpang idaragdag dito. Marami ang katauhan na kung minsan ay makapagsalita lang sa kapwa niya, hindi niya nililimi ang tinutugon niya. Subalit, maliwanag ang katotohanan, ang Ama kapag nanumpa siya sa mga anak niya ay tinutupad niya. Katulad nitong si Abraham, maliwanag niyang tinuran, hanggang kaapu-apuhan mo Abraham sa 12 lipi. Ang sinumang sa akin ay kumilala't gumalang ay aking pagpapalain. Maliwanag ang katotohanan. Tinuran din niya na hindi kailanman kamag-anak niya lang ang makikinabang sa kanyang mga kayamanan, kundi sa sariling anak niya. Subalit kay Luwat na naghintay. Sa salitang tao, sasabihin,
inis na ako. Inip na ako. Niloloko mo na lang yata ako. Nanloloko ka na lang yata. Subalit, ang ama rin pala, mayroon siyang pangakong hindi pagdakay binigay. Kaya't kung paano ang kaganapan sa ibabaw ng daigdig, ito'y akmang-akma sa banal na aklat, na kung susuriin at tatantuin ng tao, kung minsan mayroon siyang pangarap, mayroon siyang ginagawang kabutihan dahil dun sa kanyang pangarap. Subalit, dahil lang dun sa pangarap niya, hindi dahil sa kanyang magbibigay ng pangarap. At yan ang malaking kaibahan, na kaya ka gumagawa dahil dun sa pangarap mo at kaya ka gagawa dahil natuntun mo ang magbibigay ng pangarap sa'yo. Hindi maliwanag sa iba. Kaya, uulitin ko. Maraming tao, kaya lamang sila natutuwang gumanap dahil dun sa pangakong ibibigay ang hinahanap. Subalit hindi dahil sa Diyos ng liwanag. Buhay ba ang Ama? Subalit kapag nakita ng Ama na ang pagtupad mo at pagtalima, dahil naramdaman mo siya at kinilala, hindi ka man humingi, binibigyan ka niya. Nalimutan mo man yung pangako niya, sapagkat araw-araw masaya kang naglilingkod at kumikilala sa kanya, ang pangakong yaan ay nadarama mo, natatanggap mo nang hindi ka na nagtatanong pa sa iba. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya, kailangan kapag nangako ka sa Diyos mo, huwag kang maging talusira. Kapag tumupad ka sa salita niya, huwag kang nag-aalinlangan. At kapag tinanggap mo siya, pagpatuloy mo kahit anong dinaranas mo, sapagkat alam mong siya ang Diyos mo. Sapagkat hindi niya ibibigay sa iyo ang hindi mo kaya. Hindi niya ipapapasan ang di mo kayang dalhin. Lalo't hindi kanya binuhay para ikaw ay patayin lamang. Hindi ka binuhay para apihin, kundi ikaw ay binuhay niya para may kumilala sa kanya, may magpuri sa kanya, may pagparangal na ibigay siya. Dahil ika'y tapat na anak niya. Kaya, kung ikaw ay manunumpa sa Ama, huwag kang talusira. Huwag mong tularan ang kapwa mo tao na oo ngayon, bukas ay hindi. Subalit kapag umuo ka sa Kanya, ang itala mo sa isip at damdamin mo, nang dahil siya'y kapiling at kasama mo, ang bawat pagtawid mo, ano man ang tinatahak mo, siya ang pamatok mo, sapagkat ibibigay sa iyo ang lakas at kalasag mo. Kaya kailanman, sa pag-oo mo sa Kanya, na pakiging totoo at pagiging tapat, hindi Kanya pinababayaan at pababayaan. Kaya naman, napapatotohanan ito ng mga anak niyang sa Kanya'y nagpakatotoo. Subalit, napakalabong ipaging dapat na ipagsigaw at paging dapating ipagtotoo sa mga anak niyang talusira. Mga minamahal, isa ba kayo sa tapat? Magalak kayo't magpuri, sapagkat kakamtin nyo ang galak sa puso nyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, tumalima ka hindi dahil may inaasahan ka lamang. Kung hindi, sa tuwin ay asahan mo sa pagtalima mo, ang Diyos mong bumuhay sa iyo ang kakalinga at magbibigay ng parangal upang magalak ang puso mo at upang iligtas ka sa lahat ng gutom mo, hirap mo, sakit mo, dusa mo, karamdaman mo, at kaluluwa mo. Buhay ba ang Ama? Katotohanan, itong sa akin tinuturan. Taong aking mga mahal, kayo'y ganap na magnilay, upang kayo'y ganap mabuksan. Mataimtim niyong gawin, Ama ay mahalin. Nekarameneyahanan,
Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya nga, ang taong hindi tapat sa pagtanggap sa Kanya, pag may pinagdaanan, kinakalimutan siya. Diyan nasusukat ang pananampalataya. Kaya't habang ika'y nabubuhay, sa Kanyang piling, doon ka manahan. Espiritu Santo, gabay mo at patnubay. Hindi ka pababayaan, magpakailan pa man. Asahan mong siya ang tuwirang saklolo sa kagipitan. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Kaya labang pasubali po ng Panginoon. Ginagawa daw na hambing sa isang hanap buhay ang Panginoon na may pirmahan. Halimbawa, nagtrabaho. Ang sweldo mo ay 350 a day. Nangangako kang ika'y magpapakasipag. Ikaw ay tatama dun sa oras na pagpasok hanggang pag-uwi. Eh mayroon pong mga empleyado na ang hinihintay lang ay sweldo. Kaya absent, pasok. Absent, pasok. At ano ba kung marami akong huli? Basta ang malaga may sweldo ako pagdating ng aking katapusan. Kaya pag nagsuri yung pinakamataas, nakita niya yung tapat na empleyado. Minamata-mata nung ibang kapwa niya. Bandang huli, yung tapat ang siyang na-promote at yung di tapat naalis sa kanyang kayabangan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ganyan lang ang buhay. Lagi niyo pong tatandaan, walang taong nabuhay sa lupa na hindi makikibaka sa buhay. At ang pakikibaka sa buhay ay hamon sa iyong buhay. Para kang nakikipagpaliksahan sa isang palaro na nagmimithi kang manalo. At hindi ka maaaring sumama sa palaro kung mahina ang loob mo, mahina ang katawan mo, at lampakan tumakbo. Kaya, sa pakikibaka sa buhay, kailangan mayroong kang kasama. May sandigan ka. Maliwanag ang tinura ng Kristo. Ako ang sandigang bato na kailan may di matitibag ng tao. Ako ang muog mo at kalasag sa pamamagitan ng aking espiritu. Maliwanag na sinambit ng mga propeta ito. Mga minamahal, katulad sa inyong karamdaman, anuman ang inumin niyong gamot, anuman ang gawin sa inyo, wala kayong dapat na tunay at tapat na sandigan, na pananaligan, na buhay, kundi ang tuwirang sa inyo'y magpapagaling. Kaya, dumaranas ang tao na kumisa na hindi makatulog sa kanyang nararamdaman, nakikita yan ng Ama. Subalit nakikita ng Ama yung habang di siya nakakatulog ay matamang siyang nananalangin at taimtim siyang dumudulog sa kanya na walang galit ang puso niya. At nakikita niya rin yung puro hinagpis, puro paninisi, at puro pagtatanong. Sabi niya, "Ay, Diyos ko, ang dami namang may masama dyan, ba't ako pa nagkasakit? Eka, mabuti pa eka yun. Yun eka, kilala ko ekang masama, ba't eka ako'y hindi naman masama, nagkasakit?" Ay, wag po. Wag niyong tingnang mabuti ang sarili niyo nang may isuko kayo. Kapag tiningnan niyong mabait kayo, mabuti kayo, wala na kayong isusuko. Walang makikita ang Ama na pagpapakababa sa inyo. Subalit, kahit alam mong mabuti kang tao sa sarili mo, kahit napakabait mong tao sa sarili mo, mayroon ka pa ring mali. Walang banal na tao. Kaya hindi mo maaring sabihing perfect ka na. Ikaw ba si perfectong pangalan? Hindi. Sapagkat, kung ang mga
nagpakabanal ay nasakitan, nasaktan, tulad ng isang Kristo na binaba sa lupa na tuwirang banal na. Hindi nagtanong, bakit mo ko hinampas? Bakit mo ko pinako? Bakit mo ako pinapasa ng krus? Anong kasalanan ko sa iyo? Ikaw na taong sa isip lang, may nakita kang kapwa mo, nagkasala ka na. Pumasok na, ayan kasi daldalerang tao. Nagkasala na. Ang mata mo, tumugon na sa isip mo. Ikaw na, oo, mabait ka nga. Subalit pag nagalit ka naman, naku, parang wala nang kabutihang ginawa yung kapwa mo, ikaw na lang. Wala ka nang sinambit kundi, lahat ng ginawan mo ng mabuti, sinumbat mo na. Nagkasala ka rin. Mami na mahal, ang pagtalima sa kalooban ng Ama ay hindi magaan. Mahirap sa bilang tao. Subalit, kung ang katapatan sa puso ninyo, ang sa tuwina ang mimithi ninyong makamtan, hindi madamot ang Diyos nyo, ipagkakalob ito. Na ang sabi nga, kung sa maliit ay di ka mapagkatiwalaan, paano kang pagkakatiwalaan sa malaki? Ibig sabihin, sa isang salita ng kapwa mo, sumumpa kang hindi mo sasabihin, kinabukasan alaman ng iba ang sinabi mo. Buhay ba ang Ama? Marami ang pagkakamaling akala ng tao'y hindi mali. Marami ang kasalanan na sa palagay ng tao'y hindi kasalanan. Subalit sa mata ng Ama, alam niya ang totoo at hindi sa mga anak niya. Kaya kung lahat kayo ay nagmimithi na makalugod ang gawa ninyo, hindi kayo magnanasa na lamangan nyo ang sinuman sa kapwa nyo. Kung hindi bagkos, alam mo nang mas magaling ka sa kapwa mo, subalit sinusuko mo pa rin ang kagalingan mong ito, alang-alang sa Diyos na tinanguan mo. Subalit maraming tao na kapag alam ang kagalingan niya, ay tunay siyang magaling, na kapag alam niyang tunay siyang mayaman, tunay siyang napakagaling, walang makalalamang at walang makapangangaral sa kanya. Sapagkat, sino ka? Yan ang katuwiran. Subalit sa Ama, kung sino ka man na bilang anak niya na pinahiram ng lahat ng kakayahan at nagpakababa ka sa palagay mong mas mababa sa'yo, kalugod-lugod sa pananaw niya. Kaya ang kaloob ay biyaya, pagpapala. Kaya magpuri, magpasalamat kayo, kayong mayroong pagtitibay ang damdamin, na sa bawat araw ay nagsusumakit, nagsusumikap kayong makatalim at makasunod sa kalooban ng Ama at ng inyong tinatawag na Panginoon. Hindi ito kaya ng tao, kaya ito'y matatawag na biyaya. Ito ang tinatawag na pagpapala. Ang mabatid mo ang karunungan ng Diyos kung paano ikaw ay kalulugdan niya at magawa mo ang kalugod-lugod sa kanyang pananaw. Kaya, sino ka man, ano ka man, ang mahalaga, ang Diyos mo, na tapat sa iyo, noon, ngayon at kailanman, siyang isukuan mo ng buhay mo, at siya ang magtatanghal sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, kaya kapag ika'y nanumpa sa Kanya, o maging sa kapwa mo, huwag nang marami pang salitang pangako ka, sapagkat narinig niyong maliwanag ang anumang salita na karagdagan pa sa mga pangako at sumpa, hindi na sa mabuti nagmula, kundi sa masama. Sapagkat ang Ama, kung magsalita ay diretso,
kung gumawa ay tapat. Buhay ba ang Ama? Katotohanan, itong sa akin ay tinuturan. Nung kang hindi ka paniwalaan ng kapwa mo, ang mahalaga, ang higit na magniwala at tumanggap sa iyo ang may-ari ng buhay mo. Sapagkat kapag siya ang lubos na nagtiwala sa iyo, para mo nang sinabi, kasama mo siya sa bawat saglit ng buhay mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Hindi ito kayang sambitin at iulat ng katauhan. Subalit kung kayo'y magninilay at magbubulay, walang ang nakalilirip ng kaisipan at damdamin ng sinuman, maliban ang sa inyo'y may karapatan na bumuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Marami ang tao na matuwa lang sa Kanya yung kapwa niya. Kapag kiniliti-kiliti, kahit hindi na dapat sabihin, sinasabi niya na. Subalit, ang tapat sa paglilingkod sa Ama, magalit man kung sino ang magagalit, basta pinagtiwalaan niyang ikaw lang ang pagsasabihan niya, dapat ikaw lang. Buhay ba ang Ama? At ito po ang napakahalaga na dapat matutunan ng tao. Sapagkat ayaw ng Ama ang palalong tao, ang mayabang at sinungaling. Nakalagay po dito, ang ugat ng karamdaman at kamatayan ay kasalanan. Ang sanhi ng kamatayan ay kasalanan. Subalit bakit gustong ginagawa ng tao? Mga minamahal, at ito ang paraan kung bakit may gawain na bago kayo kausapin. Sa tanong ninyo, sa tinatanong ninyo, inuuna muna ang mabuting balita upang mabuksan ang diwa nyo at kung papaano ang mga tanong ninyo ay sagutin, tugunin kung mayroong kang pagninilay. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Pakatandaan ninyo, hindi lahat ay makatutupad, subalit mapalad ang tumupad. Hindi lahat ay magnanasa at magmimithi na ito'y tupdin at gawin sapagkat hindi kaya ng pagkataong katauhan na taglay. Subalit may Espiritu Santo upang tumulong at maghari, manguna sa iyong katauhan para makatupad ka sa kabanalang nais at layon ng Diyos Ama na iyong tinatawagan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanam. 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 Isang halimbawa, kaya kayo naririto nagpapagamot. Pag tinanong kayo, anong gamot mo? Wala po akong nilalagok. Wala na po akong gamot. Saan kay ilang tabletas ang nilalagok? Gusto ko po ay dahon-dahon. Pwede po ba bigyan niyo ako ng dahon-dahon? Binigyan. Akala naman hindi alam kung ininom o hindi. Tama po ba? Doon pa lang nasusubukan ka na. Tama po ba? Ano kaya mas mabuti siguro ang gawin ay, pasensya na po kayo, hindi ko talaga kayang uminom ng dahon-dahon Pero ang marinig ko po yung mabuting balita at makilala ko po ang Kristo at Panginoong ang dakilang Ama, ay nananalig po ako sa pamamagitan ng gamot ay gagaling ako. Napakasarap po, matapat ka, di ba? Nawa po, magawa niyo ito.
Tama po ba? Yung iba naman, sasabihin, ba't po ganon? Sinunod ko naman po yung sinabi nyo, umiinom naman po ako ng dahon-dahon eh. Ba't hindi pa po ako gumagaling? O, nilaga mo, ininom mo. Ilang beses mo ba kinuha sa rep ang isang araw mong nilaga? Di ba ang usapan? Kung 7 baso, isang araw, ilang beses mong ininom yung isang laga mong 7 baso? Kasi po, nalimutan ko sa refrigerator eh. Ubusin ko muna yon bago ako maglalaga. Alam niyo po, di ba kapag nagpapagamot kayo, may sinasabing 3 times a day, once a day, 4 times a day, 2 times a day, at may mga dosage. Yung halimbawa po ay antibiotic, ano? Sa herbal po, walang dosage na sinasabi. Subalit, yung sinasabi sa inyo ng Espiritu ay hindi nagmula sa tao. Sapagkat kung si Apo Kunching lang ay walang alam sa mga dahon-dahon na yan. At lalong walang alam sa inyong mga sakit. Kaya, kapag sinabing 7 ganon, 7 ganon, 7 ganon, 7 ganon, hindi lang yung sakit mong alam mo ang ginagamot nun. Pati yung hindi mo alam na sakit mo, nagagamot na rin. Buhay ba, Ama? Kaya kung gagawin mo makatotohanan na may pananalig at pananampalataya, walang pinsala, hindi nakamamatay, at hindi nakaka-affected sa ibang area ng katawan mo, sa ibang mekanism mo. Ano ba yung mekanism na tinatawag? Yung makinarya. Tulad ng bato nyo, mekanism yan. Mga lapay ninyo, atay ninyo, mga mekanism yan. So, ibig sabihin, kung may sakit ka sa bato at pinainom ka ng ganon, pati pantog mo, inaayos, nililinis. Kaya pag umiihi ka, pag maganda, sinasabi sa'yo, o sige, subukan mo sa 9 na araw, pag may pagbabago, ituloy mo. Kung hindi mo kaya, tigilan mo. O kung gusto mo naman, pagdating ng 9 na araw, pa-check up ka. Pag sinabing 3 buwan, pagdating ng 3 buwan, pasuri ka. Pagdating ng 2 buwan, pasuri ka. Subalit, hindi sinisigurado sa'yo at hindi sinabi sa'yo, magaling ka na. Tama po ba? Ibig sabihin, ang Diyos na gumagamot sa inyo, panigurado siya sa ginagawa niya sa inyo. Subalit kayo, hindi niya sinusiguradong kayo'y gagaling sapagkat hindi kayo sigurado sa ginagawa ninyo. Tama po ba? Subalit yung tapat na nananampalataya, hindi man sabihin sa kanya, sigurado. Gumagaling, ang magagaling, ang gagaling at bubuhayin pa. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po ba, kung minsan may karamdaman na sasabihin mong maganit. Ano po ba yung tawag na maganit? Yung maganit. Ha? Mahirap matanggal, ano? Parang nakadikit na doon, parang ayaw na. Subalit, alam niyo po ba, maliwanag na, ito po ang tinuturo ng Espiritu. Kung ang bundok na kay luwat na tumubo, na aking nilikha sa lupa, kapag ginusto kong mawasak ay pumuputok. Buhay po ba ang Diyos? Ay, hindi po ba? Nang nilikha itong lupang ito, kayong mga buhay ngayon, na mga namamatay ng mga ninuno, ay alam na nilang may bundok, di po ba? Subalit, may mga nasasaksihan ng mga tao na, tulad halimbawa na volcan. Halimbawa, yung Mayon Volcano, ay active siya. Sumasabog. Katagal na yun. Katagal niya doon. Noon pa yun, Mayon na siya doon. Subalit, bakit? Hindi yung 1 taon, 2 taon, sumabog siya. Ibig sabihin, wala pong pagkabulang salita ng Ama, di po ba? Yung sinabi niya, kung ang bulkan kay luwat-luwat nang nakatirik niyan at nakatubo,
Kapag ninasa kong pumutok, napapasabog ko. Oh, hindi po ba ng panahon ng sumabog ang pinatubo? Ilang taon yung nakatindig? Subalit, bakit nang pinasabog? Kailan? Ilang taon na lumipas? Kaya kung pagninilayan ninyo, wala pong mali sa sinasabi ng Diyos. Kaya lang, hindi lahat ay nakakaunawa. Hindi lahat ay nakakatanggap. Hindi lahat ay nakakaabot. Sino po yung hindi nakakaunawa? Hindi nakakaabot? Yung walang pakialam sa kabanalan. Yung gusto'y mabuhay lang, na magaling siya, malusog siya, may pera siya, masaya siya. Yun lang. Wala siyang pakialam sa kanyang kaluluwa. Subalit, yung nabubuhay sa kalooban ng Ama ay gusto niyang makaunawa, makadama, matuto. Sigurado po, bibigyan kayo ng talinong maunawaan ninyo ang kanyang mga salita. Kaya, sa araw-araw na pamumuhay mo, nararagdagan ang iyong katalinuhan. Sino po bang mag-uulat ng mga nilikha ng Diyos? Ama. Ikaw ba tao? Hindi. Ang kanyang espiritu. Kaya, ang lumipas na panahon, ang kasalukuyang panahon at susunod pang panahon ay alam niyang baybayin, alam niyang iulat, alam niyang sambitin ang magaganap. Yaon ay ang Diyos Espiritu na hindi nakikita ng tao, hindi nahahawakan, hindi mahahagkan, lalong hindi makikitang lumalakad sapagkat walang buto at laman. Kaya kung kayo'y maniniwala at magtitiwala, nakikilos ang Diyos na may waga sa buhay ninyo, di ba masasabi nyo, kung ang bundok kayang tibagin, ang bukol ko'y kayang durugin. Buhay ba ang Diyos? Kung ang ilog ngayon ay malabo, subalit, pag ginusto ng Ama, napatitining niya at makikita nyo, yung ilalim ay putik at ang ibabaw ay malinaw. Ano hindi niya magagawa? Sa makatwid, kung ang isip mong malabo, kapag pinagtiwalaan mo, tinanggap mo siya sa buhay mo, malilinisan niya yan. Maliliwanagan kang anak niya. Buhay ba nga ma? Oh, kung minsan nakikita nyo, ang tigas na ng lupa, halos magbitak na. Pamyamya umulan, nadiligan niya. Hindi ba ang tigang na lupa, nadiligan, lumambot? Ang puso mo pa kayang matigas? Na kung tatanggapin mo ang tagapagdilig ng buhay mo, hindi ka kaya palambutin niya para makilala mo siya at madama na mahal ka niya? At ikaw ay magbago sa pananaw mo sa buhay? Mga minamahal, kung makikilala nyo lang ang tagapagligtas nyo na tapat at totoo, na tatanggapin nyo sa buhay nyo, ang bawat araw nyo, masasabi nyo, hindi ako bigo, may bukas pa. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ang pinakamahalaga, mabuksan ang pangunawa nyo, mabuksan ang pagtanggap nyo, mabuksan ang pagkilala nyo, makadama kayo. Nang sa gayon, saan man kayong dako magsitungo, anuman ang inyong laguking gamot, may pananampalataya kayong buhay ang Diyos nyo. Buhay ba nga ma? Marami yung nagsasabi, ba't pumupunta ka ron? Ano pinagagamot mo? Pinagtatawanan pa yung kapwa niya. Wala, nagpupunta lang ako doon, nasisiyahan ako, natutuwa ang puso ko. Abay, ang alam ko, ka nagpupunta ron, may sakit lang. Yun ang palagay mo. Ikaw ba walang sakit? Saan ka naman yung kaluluwa nun ay sinusunog na yata? Buhay pa. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, yan ang hindi alam ng tao. Pakatandaan ninyo, ang dakong ito ay hindi lamang kagalingan ng pisikal, kundi kung tatanggap kayo, dalawa tatanggapin nyo. Kagalingan ng kaluluwa, maging ng katawan. Kung hindi ka man, sa oras na ito'y gumaling ang kaluluwa mo at ang katawan mo ang pinagaling, sigurado,
Pag mahina pang espiritu mo, lumilipas na naman ang mga araw mo, balik ka na sa dating gawi mo. Bukas makalawa may sakit ka na naman. Subalit, kung ngayong oras na ito ay di gumaling ang katawan mo at gumaling ang kaluluwa mo, lumakas ang espiritu mo, aba, ang katawan mong may karamdaman, kaya mong labanan. Buhay bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya, lugi ka ba? May interes ka na. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Yan po ang pawang katotohanan. Kung lahat naman ng tao ay nakabukas na ang diwa, eh wala ng Espiritu Santo. Mabubuti na pala ang tao, kaya lilisa na. Aalis na. Tao na lang ang mananahan sa lupa. Wala ng Espiritu. Sapagkat mabubuti na. Nang dahil alam ng Ama, ang mga anak niya ay kailangang baguhin at magbago, nandyan ang Espiritu. Kilalanin mo, mapapakilala niya sa iyo. Sino siya? Kabanalan ang dulot, kabutihan ang dulot, at pag-asa sa buhay. Kaya, may liwanag kang tatahak sa daigdig. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong? Lagi namang walang tanong eh. Pero pag uwi may tanong, buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo po ba yun? Laging walang tanong. Subalit, sa totoo lang, maraming tanong ang tao sa buhay niya. Eh, wag pong magsinungaling. Kahit si Apo Kunching nakapagtatanong, eh, kayo pa kaya? Eh, kung si Apo Kunching, araw-araw nang ginagamit ng banal na salita, nakapagtatanong pa eh. Ano tinatanong ni Apo Kunching? Panginoon, bakit ganyan ang tao? Ba't di ka madama? Ba't di ka makilala? Kay sarap ng kapiling ang iyong espiritu. Buhay ba ang Diyos? Ano pa tanong ni Apo Kunching? Panginoon, lagi mo na lang ako ginagawang halimbawa. Hindi naman natututo ang tao. Aba, mahal mo ba talaga ako? Sagot naman, kung di kita mahal anak, wala na ako sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, alin ang masarap? Yung mahal ka ng Diyos na nararamdaman mo, eh yung sinasabing mahal niya, ikaw, pero di mo madama. Parang walang pinagkaiba doon, sabi ng asawa mo, mahal kita. Pero hindi mo nararamdaman pagkatalikod pala. Eh, iba yun. Iba. Subalit ang Ama, pag sinabi niyang mahal ka niya, hindi siya talusira. Talagang mahal ka niya. Kaya nga binubuhay ka niya eh. Kaya wag mong isipin, ngayong may sakit ka, hindi ka niya mahal. Mahal na mahal ka niya. Baka sa karamdaman mo, doon mo siya madama. Buhay ba ang Ama? Pag naghihirap ka sa buhay, hindi ka ba niya mahal? Mahal na mahal ka niya. Baka sa paghihirap ng buhay mo'y matuto kang makilala mo siya at madama at gawin mo yung tama, tumpak na pamamaraan na mula sa kanya, makikilala mo siyang tunay na mapagpala siya. Oh, binubugbog ka ng asawa mo, hindi ka ba niya mahal? Mahal na mahal ka niya. Kaya sabi niya, pinagpalit mo ako sa asawa mo, anak eh. Kaya unahin mo ako, pati asawa mo, babaguhin ko, hindi ka nabubugbogin bukas. Buhay ba, Ama? Nako, mga minamahal. Ganyan. Kaya huwag niyo sasabihin, hindi niya kayo mahal. Mahal na mahal niya kayo. At paano ang patutoong mahal na mahal niya kayo? Paano? Hindi mo ba alam? Huminga ka nga. O yan, mahal ka niya. Nakakahinga ka. Buhay ba ang Diyos? Oh. Kaya, mahal ka niya. Huminga ka. O, mahal ka niya. Diba? O, galaw, galaw. Galaw. O, mahal ka niya. Eh, ako po, hindi ako nakakagalaw. O, sige nga, di nga kayo gumalaw. Pag di kayo nanigas dyan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mga anak, ay, purihin ang Ama. Oh, mapalad kayo. Ay, anak, dumating ka pala.
Oo. Nagsidating kayo para kay mami nyo. Congratulations. Ang nagmamahal sa magulang, pinagpapala ng amang mapagmahal. Oh, nainip ka na. Kang mainip. Sapagkat ang pagkainip nakakapagdulot ng pagkainis, pagkabagot, pagkagalit, pagdaramdam. Subalit kung hindi ka naiinis araw-araw, nananabik ka, natutuwa ka, masaya ka, o maasa ka. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Ano man ang pangako ng Diyos sa inyo, huwag niyong kainipan. Unahin mong tumupad, gumanap sa Kanya, at pakikita niya, habang araw na tumutupad ka't gumaganap sa Kanya, hindi niya nalilimutan ang pangako niya. Kaya kung minsan nagigitla ka pa, masurpresa siya. Yung hindi mo inaasahan, binibigay niya. Tulad ng sakit na hindi mo inaasahan. Subalit, yung di mo rin alam kung sino magpapagaling sa'yo, sinusugo niya rin sa'yo. Kung minsan di mo alam, wala kang pera. Pero may susuguin pala siya sa'yo para magkapera ka. Hindi ka magnanakaw, hindi ka mangungutang, hindi ka manghihiram. Dahil sa Diyos, nabuhay ang tao. Kaya't ito ang gawin ninyo, manalig na totoo, magtiwalang ganap kayo, na sa tuwin ay may gagawin siya at mayaalay sa inyo. Pagkat kung takip silim, nakikipaglaro ka. Subalit ang ama mo ay di marunong makipaglaro. Totoo siya, tapat siya. Kaya huwag mo siyang gawing pakikipaglaro lamang ang pagkilala at pagtanggap. Kundi gawin mong totoo at tapat. Pakikita niya sa'yo. Ano man ang kanyang pahintulot, kalasag mo siya't muog, matatagkat matibay, may galak ang kalooban at di nawawala ng pag-asa sapagkat siyang magsisilid sa puso mo para ikaw'y lumaban. Siyang magtatala sa isip mo para ikaw ay mapanatag. Siyang magpapaliksin ang katawan mo para makasunod ka sa kalooban niya. Kaya gawin mo ito habang malakas ka, huwag kung kailan may sakit ka, nagsusumamo ka sa Kanya. Gawin mo na ito, tao, bilang anak niya. Maliwanag na kung kay nagmamasid lamang bilang Kanyang anak, sa mga kapwa mo lamang, makikita mo na kung gaano kakapalad. Ikaw, na ang daing mo'y masakit lang ang tuhod mo, ang daing mo'y walang pera ang bulsa mo. Samantalang, kung kikilalanin mo ang ama mo, lahat na ya'y kayang gamutin sa'yo, sapagkat siya'y mapagpala, mahiwaga at dakila. Tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam. 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 Oh, tingnan nyo nga po. Langhapin nyo yung naamoy nyo, gugutumin kayo. Bango. Kaya lang, ibang bango yan. Pagkain ng tiyan yan. Sana po ang malanghap ninyo'y bango ng buhay. Yung magbibigay ng bango ng buhay nyo'y makilala ninyo. Yung magbibigay ng makulay na buhay nyo'y tanggapin nyo. Upang siya ang manguna, maghari sa bawat araw ninyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, alam kong may magagawa ang Ama.
Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Salamat kapatid, at nakarating ka rin sa dambana. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Caps Chicto. Di ba ngayong birthday mo? Sino ba yung may birthday ngayon? Ha? Oh, nililihim mo, Jay. Happy out. Oh, teka po. Oops. Sige po, sagana na kayo. Okay, nak. Oh, bigay nyo kay mami nyo, ha? Sige po. Oh, kain, kapatid. Salamat, mahal na kapatid na Gina and Lindon, sa 2 box na pinadala mong candy. Galing yan ng Alaska, kaya lang local. Tingnan nyo nga po ang Diyos. Kung kumilos, sipin mo, alam niya pag wala, nagpapadala siya ng sugo. Ayan po. O, nakikinabang kayo lahat, di po ba? Nakakatawa po kuminsan ng tawa, no? Sabi ko nga po, kagabi may na-receive akong text, sabi, Apo, purihin eka ang Ama. Ano po ba eka ang gamot sa ganito eka? Gusto ko po eka, mapagaling eka itong bata
batang ito kasi anak Eka ito nung nagsabing, Eka. Pag nagpunta Eka ako doon sa dambana, baka Eka, lalong gumanda yung dambana ninyo. Aba, bakit kako? Alam nyo po ba Eka ngayon, yung nagsalita na yun Eka, bangkarote na. Sabi, katotohanan Eka, ang katotohanan. Bakit niya sasabihin para gumanda ang dambana? At sino ba Eka ang nagpagawa ng mga dambana yan, ng mga pasyente? Uy, mga minamahal, uulitin ko po, no? Sim kumambingi, wala kayong binabayad dito, kaya hindi sasabihin ng pasyente, sila nagpagawa ng dambana. Buhay bang Diyos? Nakakatuwa po ang tao, ano? Alam niyo po, may libro naman yan, di ba? Nagpagawa po ng libro noon, 4,000? Pa? Hindi, nadagdagan pa uli. Di po ba may additional pa? Oh, 2007 po, may lumabas na libro yung sa piling ng banal na espiritu. 7,000 na libro yon. Pinamigay lang po yun, walang bayad. Pero para po sabihin ko sa inyo, for your information po sa inyong lahat, 100 plus 1,000 ang ginugol na gastos doon. Pero hindi po pinanlimos yun. Alam niyo po kung sino rin ang nagbigay noon? Gagawa ng libro yon. Basahin niyo ha. Hintayin niyo yung libro niya. Hindi siya pwedeng hindi gumawa ng libro. Pagagawin ko siya ng libro niya. Kasi po mahirap po kasi yung kwento-kwento. Mahirap po kasi yung ako magbibigay ng Ngayon pag lumabas po yung libro na yon, ay Diyos ko Panginoon, ibigay mo na po ang nararapat para mapampagawa ng libro namin. Pero hindi po ako nanghihingi. Merong nakatala doon kung sino ang nararapat na Alam niyo po, ganito lang yan. Malaladlad po diyan. Kumbaga, ako nga po gumagawa na ako ng sakin, nauudlot, hindi po niya ako pinatatapos gumawa. Kasi may hinihintay pa po akong idaragdag na kaganapan doon kung paano ang sinalbang buhay, ang nakatawid, kung paano po ang ginawa ng Diyos. Yan po yung talambuhay na sinasabi. Yung talambuhay na sinasabi, yung kung paano mo nakilala ang Diyos at nang kinilala mo siya, kung ano pinagdaanan mo, kung paano mo pinakipaglaban ang pananalig at pananampalataya mo, ang pagsunod mo sa Kanya, ang pagtalima mo sa Kanya, ang pagtanggap mo sa Kanya. Yun po ang tinatawag na talambuhay na pinagagawa sa mga alagad. At daratal din po ang takda sa mga caps. Kung loloobin nila, gusto ko rin magkaroon din sila ng talambuhay kung paano sila naglingkod, ano ba ang adhikain nila ng paglilingkod, at kung paano. Yan po ang aming isasalaysay sa aming talambuhay, mga choir at IT team. Yung pong may tinatawag na talambuhay sa ibabaw ng lupa, Ngayon po, doon nyo po mababasa, hindi sa ibig sabihin ay pinagyayabang yung ginawa. Kaya nga po maliwanag na yung ginawa mong lihim, walang nalihim sa Diyos. Daratal ang takda, mailalantad ang lahat ng iyong mabuting ginawa. Yun po ang hintayin ng tao. Ang Diyos ang maglahad ng kanyang kabutihang ginawa. Hindi yung ikaw ang nangangalandakan sa ginagawa mong kabutihan. Ayaw po ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos yung pagpapakitang tao. Pagpapaimbabaw na paggawa. Sapagkat ang gusto niya at kalugod-lugod sa Kanya, hintayin mo yung takda. Ano naman pong iuulat namin dito na buwan-buwan na sasabihin namin, itong gastos ngayong buwan na ito kasi wala naman po kaming collection. Kung meron lang po, Apo Kunching, ito po binigay sa ganyan, Apo Kunching, ito binigay sa ganyan, di po, ako rin po araw-araw mag-a-announce, mga kapatiran, dito napunta yung binigay ninyo, dito napunta. Simbahan po ba ito? Kaya nga po tinatala ng mga pare dahil anong sabi ni Father Steve bago umalis? Pag para sa simbahan dito sa likod ang bulsa. Wala pa ekang nagbigay sa akin sa harapan. Kaya
Nailalahad ko lahat dahil para sa simbahan lahat ng sinasabi O yan po, ang binibigay ng tao. Yan, kende. Araw-araw may kinakain kayong kende. Ano pa? At yung mga nagmamahal po sa amin partikular, ay sabi ko, kapatid, gusto mo ba ka ako ianonsyo ko ka dito yung binigyan mo ako ng ganito, binigyan mo ako, patatayuin kita dito. Naku, Diyos ko, apa. Yung pong may gusto nun, sila na lang po. Ako po'y ayaw ko nun. Sapagkat pinabahagi ka sa akin ng Ama. Kaya ako ginagawa sa iyan, ang Ama po nagbabahagi sa akin, sinasabi niya, yung anak ko si Constancia, lalahanin mo. Kaya diyan ko po napapatotohanang mahal ako ng Diyos. Diyan ko po napapatotohanang nakikita ng Diyos ang ginagawa. Ayoko pong umiyak sa inyo. Sapagkat yan ang pawang katotohanan. Kaya hintayin nyo yung aming talambuhay at dyan nyo po mababasa kung papaano. Kaya ano po hihingi kong paumanhin sa inyo? Wala naman po kayong bayad sa amin na para reglamento i-announce ko. Eto binigay mo, napunta sa gano'n, napunta. Kung meron lang po gagawin ko yun kaya po lang meron ba? Yung nasa Amerika, dagdag mo ka po dun sa pakuryente. Palagay ko po, umiikot yung electric pan May bayad po ba kayo dyan? Kuminsan gusto kong maglapasag dito Umaandar yung aircon sa duration. Umaandar yung heater sa banyusan. Umaandar ang electric pan computer. May naningil po ba sa inyo doon, sa pwesto doon? Pag mayroon po, sabihin nyo sa akin. Kung nilihim man niya, kayo po ang magbunyag. Sige po. Pero sinisigurado ko po, walang nagsuhol doon. Tama po ba? Pag may pinatayo po ako dito, na in-announce ko, na binigay na ganon, sigurado po, mga alagad ko po yon. Anak ng alagad ko. Kaya po yung tapat na naglilingkod na dito, anak ng CAPS, yung CAPS, yun po siguro. Tsaka yung nagmamahal sa aking mga nasa malayo. Pero yung pong pasyente, wala po akong ititindig dito kaya hindi ko po pwedeng itindig. Kaya wag po kayo masasaktan. Totoo po sinasabi ko, sapagkat mahirap magsinungaling sa mata ng Diyos. Tama po ba? Kaya kung may tatayo ako dito na, tinulungan ako, huhugutin ko po yung alagad ko. Anak ng alagad ko. CAPS, anak ng CAPS ko. Nagpasalubong sa akin, anak ng CAPS ko, anak ng alagad ko, mga tagasunod na nag-abroad, na pag dumating ay, Apo Conching, eto po ang pasalubong ko. Pagkatapos sasabihin, baka gaganda daw yung dambana. Siguro kung paggagandahin ito ng Diyos, hindi sa inyo rin magmumula. Siguro po may susuguin siyang kahiwa-hiwaga. Ano po? Yun po siguro. Subalit hindi sa inyong mga pinaglilingkuran namin. Kami po'y tapat na naglilingkod sa inyo. Bahala na ang mabulok at bulok ang isip. Magandang umaga po. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ano naman po sinagot ko? Sabi ko, pagtibayin mo ang kalooban mo, mahal na kapatid ko, at manalig kitang kapwa, at tayo dumulog sa Ama, na ibigay ang kagalingan sa kanyang anak, para na sa ganon, makilala niya ang pinaglilingkuran natin ay totoo, buhay, tapat. Baka maliko siya ng, ayoko po magsalita ng kung ano siya na reliyon niya. Sabi ko, wala, alam niyo po, kanina po habang nagbibiyahe kami, mayroon akong kinukwento sa anak ko na sabi ko, anak, yung palang libro na yon kaganda. Pero alam mo anak, hindi ka ako Katoliko yung sumulat doon, ibang relihiyon. Yan ang patutuo ka ako ng Diyos.
na hindi mo dapat hamakin ang relihiyon ng kapwa mo, relihiyon ng kapwa mo tao. Sapagkat anumang relihiyon may mabuting tao, may masamang tao. Alam niyo po, ang sumasama lang naman tao Pero yung relihiyon hindi masama. Totoo po ba yan? Totoo po yan. Nagpapakatotoo yung naglilingkod doon. Pero yung tagasunod naman hindi ko alam, wala yatang takot. Alam niyo po, pag may takot ka sa Panginoon, ay hindi mo magagawang linlangin ang kapwa mo, siraan ang kapwa mo, husgahan ang kapwa mo, at ipahamak ang kapwa mo. Sapagkat alam mo, pag ginantihan ka ng Diyos, kawawa ka. Buhay ba ang Diyos? Kaya, para nang sa gayon po, kayo ay maging kagalak-galak, kalugod-lugod ang maramdaman ninyo at sa pananaw ng Amay, karapat-dapat kayo magpakatapat, magpakatotoo kayo. Sadyang ang tao po ay mamamatay, subalit, huwag ang kamatayan ang hintayin mo at katakutan. Ang katakutan mo ang paggawa ng kasalanan. Buhay ba ang Diyos? Sadyang ang tao ay nagkakasakit. At huwag mong katakutan ang sakit. Ang katakutan mo, yung namatay kang hindi pa roroon sa Ama. Kaya, yung sakit labanan, manalangin, manampalataya, tumanggap ka't angkinin mo. Sigurado, ang Diyos mo'y buhay at di patay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa inyong lahat, huwag po kayo magkasala ha. Maganda sinabi ko, wala akong masamang sinabi. Kung gagawin yung masama, bahala kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kung minsan po, pinipigilan ko, pero binubukan ng Diyos. Ayaw ko pong naglalahad Ayaw ko pong nagbabahagi. Pero totoo naman po sinabi ko Ay sige nga po, tumindi nga yung pasyente na sinabi niya sa akin na, Apo Concheng, sinuhulan kita, binayaran kita, wag kang magkakaila. Aba, gusto niya po, dito sa harap, tumindig siya, ipahiya niya pa ako. Tanggap ko po iyon. Alam niyo po, ang tao kapag totoo sinasabi, matapang Pero kapag nagsisinungaling, nauumalang dila. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya lang po ganito, dahil totoo. Pag hindi, naku, uurong sulong po ako parang bulate. Mga kapatid, mahirap ang buhay. Alam ko po yun. Dinaranas po namin yun. Mga lingkod. Iba't iba. Mabuti nga kayo, baka may 10 piso kayo ngayon sa bulsa niyo ako, wala akong 10 piso. Pero meron ako sa ibang bulsa. Buhay po ba ang Diyos? Ayan. Andyan lang sa tabi niyo mga anghel ko. Pakikilala ko sila sa libro ko. Balang araw, mababasa niyo sila. Kaya, alam niyo po, mga anghel namin dyan lumibot nga kayo. Tingnan niyo kung may anghel kayo. Pag wala kayong anghel, demonyo kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Aba, totoo po yan. Pag ikay mabuti, may anghel ka. Pag ikay masama, demonyo ka. O masakit namang pakinggan yon. Pero yun ang totoo. Mahirap tanggapin ang katotohanan Kaya maraming hindi makalaya sa kamalian. Dahil ayaw tumanggap ng katotohanan. Kung tatanggap lamang, aba, sigurado po, nandyan lang ang Diyos. Nandyan lang ang anghel niya. Buhay na buhay. Kikilos sa iyong buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Sigurado wala. Ako po magtatanong. Masaya ba kayo? Sigurado po ba yan? Baka pag-uwi nyo, sumisigaw na naman kayo. Diyos ka! Hindi ako gumaling. Diyos ka, patawarin mo lang sila. Kamusta na kayo to? Naan lagyo mo? Uy, mabilis na. Hindi na yung lagyo.
Aro? Uya na isabihan ko kek. Peli. No, talakad ka. No. Sa isip lang. Kaya lang walang bibig. Tanong mo siya kung ilang buwan na naganire. Pila na kang bulan makanini. Sabi ko na. Ginawa ko lang buwan ang tanong. Pero 2 buwan, 3 buwan, 2 taon, at kalahati. Ikaw, ilang linggo? Sa kamay, sa kamay. 10 araw. 11. Nako, adwat kapit na. 2 kalahati versus mapalad ka pa rin. Takeni, takeni. Takeni. Ikan dili mo. Lawan mo. Buri mo ne, buri mo. Makanine, buri mo. Gusto mo ganito, gusto mo ganito. Ayaw. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, yan ang hindi niyo alam. Siya po, kunching gano'n pala. Alam niyo po, may pamamaraang pang-aliwang Diyos na hindi ninyo nalalaman. Nakapagpapasaya siya, nakapagpapaligaya sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa mga tanong lamang, sa mga pakikipag-usap lang. Kaya maliwanag ang katotohanan, ang salita ng Diyos ay kaaliwan. Kung nauunawaan, tinatanggap nyo lamang. Kaya sa inyo lahat, pagpalain kayong ganap. Nano kalagyo? Wita, balo na yung balo. Oy, tananay lagyo. Mabilis siya kanita. Masaya ka kanyan. Ay, masayaya. Alam niyo po, dapat lamang ng bawat isa ay masaya. Alam niyo po, minsan tinitingnan mo yung kapwa mo, maiinggit ka, sasabihin mo, buti pa siya, walang problema. Paano mong nalaman? Paano mong nalaman? Dahil ba may sasakyan siya? Dahil ba maraming pera siya? Dahil ba nakikita mo, nakatawa? Wala siyang problema? Wag ganon. Wag kang titingin sa kapwa mo para hindi ka nahihirapan, para hindi ka nasasaktan. Manapa, ang tingnan mo, kahit wala akong pera ngayon, tingnan ko nga ang langit sigurado matatawa na ako kung yung ulap na papausad ng Diyos ako pa kaya ang hindi niya mapagalaw sa aking buhay ay may pagbabagong ako'y kaptan. Buhay ba ang Diyos? Kaya lang, ang tao kasi mapansuri doon sa kapwa niya. Mabuti pa siya, swerte sa asawa. Paano mong nalaman yan? Dahil lagi silang magkaakbay, lagi magkakwentuhan, magandang samahan. Pinasok mo ba sa kanilang bahay? Baka pagka hindi nila nakikita, bugbuga sila. Mabuti pa kayo mag-asawa, baka hindi kayo kumakain sa 3 beses maghapon, baka nagkakaunawang kayo nagdadasal. Dapat ganon. Tama po ba? Dapat ganon. Huwag yung kapwa ninyo ang tinitingnan ninyo. Ang tingnan ninyo ang sarili nyo. Kapag nakita ninyo sarili nyo, sigurado, ituturo ng Diyos kung anong dapat para sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal, pagharian kayo. Handa na po ba kayo? Apo Kunching, saan? Umuwi. Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal,
napakabuti ng Ama. Pakatandaan po ninyo, napakabuti niya. Nararamdaman mo siya, nakikita mo siya doon sa mga pangyayaring imposible. Kung ako po magkukwento sa inyo, sa mga imposible nakita ko na, sa mga naramdaman ko ng napakahiwaga, at sa mga nasaksihan ko na bawat araw na ginagawa ng Diyos, sasabihin nyo naman po, magaling ka na, puro ikaw na lang. Kaya, gusto ko po kuminsan magbahagi, pero huwag na. Bayaan mo lang ang tao ang magpatotoo. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, hindi naman po ito produkto na dapat kong i-commercial sa inyo. Ito po'y gawain na binigay ng Diyos. Ito po ay para sa lahat. Kaya, kung sinong tumanggap, kung sinong gumusto, salamat. Kung sinong ayaw, salamat din. Sapagkat araw-araw, may gagawin ang Diyos sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain po kayo, mga minamahal ko. Pakatandaan po ninyo, kung ako ang magbabahagi, ako kahit saan ako magtungo, may pinakikitang buhay ang Diyos sa akin. Kaya lamang po, ikwento ko man ang ikwento sa inyo, kung hindi tatanggapin ang puso nyo, sayang lang ang bibig ko. Sayang lang ang binahagi ko. Nagkasala pang ayaw. Kaya, tama na po. Ang ilang piraso, o ilang kaganapan, o ilang bahagi ko na narinig ninyo, nawa, magising ang tulog. Buhay po ba ang Diyos? Halina po kayo, mga minamahal po. Kumusta? Kumusta po? Laging mabuti, ano po? Wag po kayong magunahan. Mayroon pong magbebendisyon sa inyo. Ano po? Tanggapin niyo po sila at makakadama kayo. Ano po?